Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po. Welcome sa inyong lahat. Salamat po sa inyong muling pagdalo sa aming Bible study. Doon po sa palagian ng dumadalo dito sa amin. Salamat po sa mga bisitang inyong inanyayahan. Doon po sa mga bagong dating, welcome po sa inyong lahat. Kami po ay masayang masaya at kayo po ay nakarating sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos. Marami pong salamat. Ngayon po sa ating pag-aaral, we once again welcome you. Muli po namin kayong wine-welcome na umattend dito sa aming Bible study sa schedule po na nakalaan dito sa inyong lugar. Welcome po ulit sa Family Bible Study natin. Praise the Lord po. To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon po ang ating pag-uusapan uli ay ang hinggil sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay tumayo. Inihiling ko po yung makakatayo ay tumayo upang magbigay pugay, magbigay ng parangal, magbigay ng papuri at sambahin natin ang Diyos. Yun naman pong may kahinaan na at hindi makatayo, manatili po kayong nakaupo. At tayo po lahat ay mag-aaral at ating aalamin ang mga bagay na sinasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tumayo po tayo, yumuko po tayo, isarado ang ating mga mata, walang magtitinginan, at tayo po ay sandaling manalangin at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Panginoon naming Hari sa lahat na nasa kalangitan, masdan mo po muli ang iyong mga anak na nagtiyatiyaga pong mag-aral sa araw-araw nang sa gayon ikaw po ay aming maalaman, ikaw po ay aming matutuhan, at ang kayamanan mo po, Ama, ay aming magamit para sa iyong kalwalhatian. Maraming salamat, Ama, sa iyong gabay sa amin sa araw-araw. Buksan mo po ang aming isipan nang sa gayon ay maalaman namin ang mga utos mong sinasabi sa amin, ang kayamanan mo, Lord, na aming matatanggap at iyong inilaan para sa amin. Salamat na muli, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So ngayon po, uulitin ko na ang gagawin nating batayan, hindi po ang aking opinyon, hindi po ang inyong opinyon, hindi po opinyon ng ating kapitbahay, hindi po opinyon ng mga religious leaders o mga pare o mga ministro, kundi po pag-aaralan natin ayon sa salita ng Diyos. Kaya po kung may mga tanong kayo, ihanda nyo na po ang inyong lapis at papel. At nang sa gayon, maisulat ninyo kung anong katanungan ang gusto nyong itanong. Sinasabi po sa atin ng ating Panginoong Diyos na ang sikretong bagay ay para sa Kanya. May mga bagay pong ikinukubli ang ating Panginoon Diyos, bagamat ang Kanya pong salita sa Bible o sa Biblia na pag-aaralan natin ay sapat na po para sa mga bagay na itatanong natin. Ngunit, meron din po siyang mga bagay na ikinukubli. At yung ikinukubli niya po, ang dahilan noon ay nasa sa Kanya na. Kaya po magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Sinabi niya po dito, the secret things belong to God, but those things which are revealed belong to us and to our children. So sinasabi po ng ating Panginoon Diyos, may mga bagay siyang ikinukubli. At yung mga bagay na yon ay para sa Kanya lang. Ngunit ang mga bagay na Kanyang ipinakita, ipinahayag doon sa Kanyang salita, sa Biblia po, sa mahal na aklat, yun po ay para sa atin ang sabi niya at para sa ating mga anak. Kaya po, pag-aralan natin iyon, nang sa gayon marami po tayong matutuhan at makamtam natin ang kayamanang ipinagkakaloob niya sa atin, inilalaan niya para sa atin lang. Dito po sinasabi sa Proverbs 25:2, the glory of God, it is the glory of God to conceal a matter. Ayan po, sinasabing muli na kaluwalhatian ng Diyos na itago ang isang bagay. Ngunit hindi po siya doon huminto. Sinasabi niya rin na kaluwalhatian ng mga hari na ito ay hanapin. Ang mga hari po dito, ang tinutukoy ay tayo.
Tayo po ang mga hari. Yung pong mga tao na tumanggap sa Kanya, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, at siya ay sinusunod, yung po ang mga hari. Bakit po tinawag silang mga hari? Sapagkat pagka tinanggap mo na ang ating Panginoong Jesucristo na tangi mong Panginoon at tagapagligtas, ikaw na po ay magiging adopted children ng Diyos. So kung adopted children na tayo ng Diyos, mga anak tayo ng Diyos, at ang ama natin ay hari, tayo din po ay itinuturing na hari. Kaya sinasabi po dito, kaluwalhatian o kadakilaan ng mga hari, tayo po yon na hanapin at saliksikin ang mga bagay hinggil sa Kanya. Siya po ay matutuwa no, sapagkat kapag tayo po ay nananaliksik ng mga bagay-bagay hinggil sa Diyos, matutuwa po siya sapagkat para sa Kanya, interesado tayo o may pagnanais tayo na malaman ang kaalamang makalangit at makadiyos. Tuloy po tayo. Ang pag-uusapan po natin ay hinggil sa kalangitan at hinggil sa impyerno. Yan po ay napakagandang pag-aralan sapagkat yun po ang kahihinatnan natin. Tayo po ay either mapunta sa heaven, sa kalangitan, o tayo po ay manatili doon sa impyerno, doon sa sinasabi nila at nadinig nyo ng dagat-dagatang apoy. Yung po ay pag-aaralan natin lahat sapagkat marami pong bagay na magkakaiba ang turo ng maraming reliyon, ng maraming sekta at ng maraming denomination. Kaya po ang pag-aaral natin, ito po ay education. Hindi po ito indoctrination. Meaning po, education, meron kayong kalayaang mag-isip. Meron kalayaang magtanong, meron kayong kalayaan tumanggi. Sa makatwid po, may kalayaan kayo kahit na ano ang gawin ninyo sa mga matututuhan nyo ngayon. Kung sakali po't may tanong kayo, ihanda nyo na po ang iyong lapis at papel at isulat ninyo at sasagutin natin yan. Ang heaven and hell po ay isa pong katanungan at isa pong issue na matagal nang pinag-uusapan din ng iba't ibang reliyon, ngunit hindi sila magkasundo. Ngayon po, dadagdagan natin doon sa mga nakarinig na hinggil sa kalangitan at sa impyerno. Idadagdag po natin itong turong ito at kayo po ay may karapatan at may kalayaan po kayo na piliin o hanapin ang katotohanan. Kaya po, mangkinig po tayong lahat at ating pag-aralan kung ano ang tunay na sinasabi ng ating banal na Diyos hinggil sa kalangitan at hinggil sa impyerno. Dalawa lang po ang ating pupuntaan. Heaven with eternal life or hell, eternal death. Magtuloy po tayo. Ito po. So, ang una pong katanungan dito, totoo ba na may langit? Ano po ba sa palagay ninyo? Meron po ba talagang langit? Mapapatunayan ba natin na may langit? Kung may langit, nasaan ang langit? Minadinig po ako, sabi ng isa, tatlo daw po ang langit. So, titignan po natin kung gano'ng karami ang langit, bakit naging tatlo ang langit, at kung nasaan ba ang langit, at ang langit ba ay mananatiling langit habang panahon hanggang doon sa eternidad o sa eternity. Kaya po yan ang mga bagay na napakaganda. Yan po ang ating pag-uusapan, pag-aaralan at susuriin ngayong araw na ito. So, sinasabi po na mayroong unang langit. May una pong langit. Actually po, may tatlong langit. Kaya titignan muna natin isa-isa. So, tignan po natin kung ano sinasabi hinggil sa unang kalangitan. Ito po ang sinasabi ng banal na aklat. Nasabi po sa Genesis 1:20 hanggang 1:8, ito po, Then God said, Let the waters abound with an abundance of living creatures. So sinasabi ng Diyos dito, sana magkaroon ng maraming mga bagay, mga living creatures, mga buhay na bagay dito sa mundo. And let the birds fly above the earth. Hayaan natin na mga ibon ay lumipad dito sa himpapawid ng ating mundo, the earth, across the face of the firmament, sa kalawakan. And God called the firmament heaven. So everything
and the morning were the second day. So sinasabi po dito na kung saan natin nakikita ang mga ibong lumilipad, yun po ang unang langit. Kaya sinasabi po dyan, first heaven po. Yun po ang unang langit sapagkat yun po ang unang nilikha ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang susunod po naman, ano po ba yung pangalawang langit? Heto po, tignan natin ang pangalawang langit. Ayan, second heaven. Ito na po sinasabi sa Genesis 1:14 hanggang 19 po, ito po ang sinasabi. Then God said, let there be light. Sinabi po ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Then God made two great lights. Gumawa siya ng dalawang malalaking ilaw. The greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. Yung pong liwanag na napakaliwanag o maraming liwanag, yung po ang siyang magro-rule o mamumuno po doon sa araw. Siya po ang mag-rule po niyan. At ito pong lesser light naman, papunti ang liwanag, ito po ang sabi niya, siya naman ang magro-rule o mamumuno doon sa kagabihan. Kaya po may araw tayo sa araw at mayroon po tayong buwan kung gabi. And God set them in the firmament of the heavens. Ito ay kanyang inilagay doon sa kalawakan para magbigay ng liwanag sa ating mundo, to give light on the earth. And God said that it was good. At sinabi ng Diyos, ito ay maganda at siya ay natutuwa. Iyan po ang sinasabi diyan. So, ang second heaven, kung ating babasahin sa Bible po, ang tinutukoy po ng banal na aklat ay ang kalawakan po kung nasaan yung buwan, nasaan po ang araw, nasaan ang mga bituin, yun po. So, lakpas na po yun sa himpapawid natin. Lakpas na po yun doon sa nililiparan ng ibon. At doon po, pagkalakpas po ng mga nililiparan ng ibon, doon sa nakikita nating mga bituin, araw at buwan, yun po ang sinasabi ng ating banal na aklat na second o pangalawang langit. Ngayon po, tignan natin, meron bang pangatlong langit? Meron bang pangatlong langit? Tignan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po sinasabi niya, third heaven, pangatlong langit. Dito po sumusulat nito si Paul sa 2 Corinthians po. Ito po sinasabi ni Paul doon sa kanyang aklat na ang tawag po natin ay 2 Corinto o pangalawang Korinto. I know a man in Christ was 14 years ago. Sinasabi niya na may kilala akong tao, mga 14 na taon na. Whether in the body, I do not know. So, hindi niya alam kung ito ay nasa kanyang katawan o whether out of the body o wala sa kanyang katawan. Hindi niya po alam. So, pero ang sabi niya po dito, but God knows such a one. Sinasabi po dito na ang Diyos ay alam niya kung sino ito. Si Paul po maganda pong halimbawa, hindi po siya, meron po siyang mababang loob, may humility po siya. Hindi niya sinasabing siya ito na nakarating doon sa langit at sinasabi niya dito, God knows, alam ng Diyos kung sino yun. At saka itong taong punto ay nakarating doon sa pangatlong langit. Ayan po makikita natin third heaven na nakasulat. Kaya po sinasabi ni Paul dito, mababasa natin, na siya ay nakarating doon sa kalangitan ng Diyos. Yung third heaven po, yun ang tahanan ng Diyos. So napakataas po nun, napakalayo po nun, sapagkat nilakpasan niya pa ang mga lugar po ng mga kung saan naroroon ang mga buwan, bituin at araw. Yun po ang third heaven. Naunawaan niyo po ba? Ayun, tuloy-tuloy po natin pag-uusapan yan. Yan po ang ikatlong langit. Yun po ang bahay o tirahan ng ating Panginoong Diyos, the third heaven. Doon po, nagkaroon na experience si Paul na nakarating siya doon. Sinasabi niya dito, hindi niya alam kung nandun siya sa lupa niyang katawan o bago na yung katawan niya. Pero, sinasabi niya po dito na nakarating siya doon sa bahay ng Diyos. What is heaven? So, ano ba talaga ang langit? Ano ba ang naroroon? Ano makikita natin?
Bagamat nakita na natin po ang mga ebidensya ng kalawakan, ito po ang tatalakayin natin, nasaan o ano ba ang langit? Ang langit. Okay, so dito po sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, Jesus calls it my Father's house. Sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na ang langit po, doon sa third heaven, yung po ang tahanan ng kanyang Ama. Ito po sa John 14:2, sinasabi niya, in my Father's house are many mansions. Doon sa bahay ng aking Ama, doon sa pangatlong kalangitan, ay maraming malalaking bahay. If it were not so, kung hindi ito totoo, I would have told you. Sasabihin ko sa inyo kung hindi ito totoo. Ako ay aalis, papunta doon sa kaharian ng aking Ama o sa bahay ng aking Ama para ihanda ang inyong tutuluyan. Napakaganda po nito, ang pangako sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya po siya ay umalis dito para pumunta doon sa bahay o sa tahanan ng kanyang Ama nang sa gayon po ay kanyang ihanda ang ating matitirahan. Hindi po ba kayo natutuwa? Palakpakan po natin si Lord. Thank you. Ngayon po, pangalawa, sinabi din ng ating Panginoon Jesucristo na ang langit po ay tinatawag na paradise. Paradise po ang isang salita na ginagamit para patukoy sa kalangitan. Ito po ang sabi sa Luke 23:43, and Jesus said to him, assuredly I say to you today, you will be with me in paradise. So dito po sinasabi, doon sa isang magnanakaw na nakapari-parin po sa cross, sinasabi niya na yung taong yon ay makakarating din doon sa kalangitan. Ito po ang ibang pangalan pa sa kalangitan. Ito po sinasabi nila, the heavenly kingdom. Ito ay kalangitang kaharian ng ating Panginoong Diyos, the eternal kingdom. Ito po ay kahariang walang hanggan, at the eternal inheritance, ito po ang ating walang hanggang pamana para sa atin ng ating Panginoon Diyos. The better country, sinasabi rin po, ito ay napakagandang bayan. Doon po sa kalangitan ng Diyos. What is there in heaven for me? Ngayon, marami nagtatanong po, ano ba sa akin ang langit? Para ano ba ang langit? Bakit ko pa kailangan ng langit? Nag-i-enjoy naman ako dito sa lupa. Ito po ang sinasabi ng ating banal na aklat, ang Biblia po, kung bakit mayroong mahalagang bagay para sa atin doon sa kalangitan. Ito po, unang-una sinasabi po doon sa kalangitan po, wala na pong gutom at walang pagkauhaw. Hindi po kayo nagagalak na yung pupuntahan natin pagdating ng panahon, hindi na tayo magugutom at hindi na tayo mauuhaw. Pangalawa po, no sorrow, no crying, no pain. Wala na daw pong kalungkutan. Napakahirap po ang buhay na may kalungkutan. Tunay po. Ngunit sinasabi ng Diyos, pagdating ng panahon, doon sa aking kaharian, wala ka ng kalungkutan. Hindi ka na iiyak. Hindi ka na masasaktan. Yun po ay napakagandang pangarap pangarap o pag-asa na ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Sapagkat doon po sa kalangitan ay wala ng kalungkutan, wala na rin pong pag-iyak, wala na rin pong pain. Alam ko po sa buhay natin, marami sa inyo na nakaranas ng malungkot, umiyak, nadurog ang puso, ang inyong damdamin ay nasaktan, at kayo po ay nagkaroon ng masakit na kalooban. Doon po sa kalangitan, wala na po yan. Wala na po yan. Binura na po ng ating Panginoon Diyos yan, at tayo po ay magkakaroon ng napakaganda at napakasayang buhay, sapagkat ang buhay sa kalangitan po, wala nang kalungkutan, wala na pong pag-iyak, at wala na pong pain o sakit na ating mararanasan, physical pain o yung pong sakit ng ating puso. Ngayon po, pangatlo, doon po sa kalangitan ay wala nang sumpa. Wala na pong sumpa doon sa kalangitan at wala na pong kamatayan. Sino po dito ang may gusto
na ang kanyang buhay ay wala ng kamatayan. Yan po ang pinakaasahan ng bawat isang Kristiyano na sa pagdating ng Diyos, ang kanilang katawan ay mababago at magiging glorified body na po ito na walang kamatayan at walang pagkabulok. And the fullness of joy. Ito po, sa kalangitan po, meron po tayong sapat na overflowing pa, kung masasabi natin, na kaligayahan. Ang kaligayahan po natin doon ay buong buo at nag-uumapaw doon sa kalangitan. Ang pangatlo po, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Naisip niyo po ba? Na-imagine niyo po ba? Kasayang walang hanggan. Wala pong gabi doon at puro araw po at ang kasayahan po ay walang hinto. Tunay po, yun po ang aking pangarap at pangarap ng mga maraming Kristiyano po, mga born-again believers, mga naniniwala at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo na tanging niyang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Kaya dito po sa Revelation, makikita po natin at mababasa, and God will wipe away every tear. At ang Diyos ay aalisin ang bawat luha sa kanilang mga mata. There shall be no more death. Wala nang kamatayan, there shall be no more death. Wala nang kalungkutan, wala nang pag-iyak, there shall be no more pain. Wala nang sakit o kasakitan, for the former things have passed away. Sapagkat yung luma pong buhay natin ay nawala na at narito na po tayo sa bagong buhay, buhay na walang hanggan. Ngayon, ay ano po ba gagawin natin? Habang naghihintay tayo, tayo po ba ay uupo na lang at wala nang gagawin? Ano po ang gagawin natin? Meron po bang gagawin ng isang Kristiyano habang naghihintay siya doon sa pagdating ng ating Panginoong Diyos? Tignan po natin ang sinasabi ng banal na aklat. Ang gagawin po natin, sinasabi na, we earnestly hope for and desire heaven at all costs. Ang ibig sabihin dito po, yung ating pong pag-asa ay sasagawa natin at kailangan po yung pagnanais natin na makarating sa langit ay isagawa natin kahit na ano po ang maging karampatang bayad po o yung equivalent po doon sa gagawin natin. Kaya kailangan po na tayo ay magsikap po tayo sa ating pag-asa at gumawa ng mga bagay na makalangit. Nasabi din po dito, be holy and lay up treasure in heaven. Nasabi po tayo na dapat tayo ay mabuhay na marangal, mabuhay po tayo ng tahimik, at tayo po ay mabuhay doon sa mga bagay na makadiyos at makalangitan, at tayo po ay mag-ipon ng kayamanan doon sa kalangitan. Yun po ang hinahanap ng ating Panginoon Diyos. Sandali lang po. Ngayon, ang pangatlo po, wait with joyful anticipation for Christ's return. So, sinasabi dito, kailangan po tayong magkaroon ng kasiyahan sa ating paghihintay. Huwag po tayong mainip. Tayo po ay palaging umasa sa kanyang pagdating. At sinisiguro niya po na siya ay darating. Kaya huwag po tayong malungkot, huwag po tayong magsawa, lagi po tayong masaya sa ating paghihintay. At ang pang-apat po, sabi, you must be born again of God. Kailangan po tayo ay maipanganak na muli ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan po tayo ay maipanganak na muli. Doon po sa napag-aralan natin, kung natatandaan nyo pa, sinabi ng Diyos, maliban, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, maliban na ang isang tao ay maipanganak na muli, hindi siya makakarating sa aking kalangitan. Kaya sa ating pong paghihintay, kailangan po unang-unang gawin natin, tayo po ay maipanganak na muli. Maipanganak na muli sa Espiritu Santo at maipanganak na muli sa Diyos. Kaya ang aalamin po natin sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral, how to get to heaven. O sige, Brother Bert, gusto ko nang maligtas ako. Maganda pala dyan sa kalangitan. Paano ba ako maliligtas? Ito po ang pag-aaralan natin. What would you do to receive the gift of eternal life? So, how to get to heaven? Paano ako makakarating sa langit? Ito po sinabi.
sa Ephesians 4:8, isulat lang po ninyo, Ephesians 2:8, "For by grace you have been saved through faith." Ikaw ay naligtas sa awa ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya. And that not of yourselves. At ang itong kaligtasan na ito ay hindi dahilan sa iyo at hindi dahilan sa magagawa mo o nagawa mo. Ano ito? Ito po ang sabi ng Diyos, it is the gift of God. Ito ay regalo, biyayang kaloob sa iyo ng Diyos. Ito ay bigay sa iyo ng Diyos. Kaya wala tayong dapat gawin dito kundi tanggapin lang. Ang kaligtasan po ay hindi pinagbibili, hindi mo makukuha, hindi mo matatanggap ito at sa iyong paggawa ng mabuti. Kaya po ang regalong ito ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. Ginawa niya na po lahat ng magagawa niya para tayo maligtas at wala na tayong dapat gawin. Ngunit kinakailangan po ang katugunan ng ating puso. Ito po ba ay tinatanggap natin o hindi? Ang pagtanggap po nito ay yung paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, paniniwala mo sa Diyos at hindi sa mga nagawa mo. Yun po ang unang-unang kailangan dito. Tanggapin ang regalo o bigay na kaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya sinasabi po dito sa John 3:3, Jesus answered and said to him, "Most assuredly I say to you, maliban ng isang tao ay panganak na muli, he cannot see the kingdom of God." So napakaliwanag po yan. Kaya ang unang gagawin po natin ay tanggapin ang ating Panginoong, magsisi po tayo sa ating mga kasalanan at tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo na tangi nating Diyos, tangi nating Panginoon at tangi nating tagapagligtas. Nasabi po ditong muli ng ating Panginoong Jesucristo, Jesus answered and said to him, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God." Uulitin ko lang po para malinawan po nating mabuti. Kaya ine-emphasize ko lang po, inuulit ko lang po para maintindihan natin. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, maliban po na ang isang tao ay panganak na muli, siya ay hindi makakarating sa kalangitan. Ngayon, paano po ba maipanganak na muli? Papasok po ba ako doon sa sinapupunan ng aking ina? Ito po ang ibig sabihin ng ating Panginoon Diyos. Kung ikaw po ay maipapanganak na muli, yan po ang ibig mong sabihin yan ay pagbabago ng kaisipan natin. Pag pinanganak po tayo muli, hindi po tayo babalik sa pagkabata physically. Hindi po tayo magiging bata uli o pumasok doon sa sinapupunan ng ating ina. Hindi po mangyayari yon at imposible pong mangyari. Ang tinutukoy po dito ng pagiging born again ay ang pagbabago ng ating kaisipan. Ang ating pong anyo ay ganun pa rin. Kung ano ka ngayon, ganun ka pa rin. Ngunit ang isipan mo ay may pagbabago. Pag may pagbabago ang isipan mo, born again ka na. Paano pong pagbabago yon? Pagbabago, dati makamundo ang isipan mo, ngayon iba na, makadiyos na at makalangit. Yun po ang pagbabagong unang-unang makikita sa isang born again, sa isang tao na tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, na tangi niyang Panginoon at tangi niyang Diyos, isang tao po na nagsisi sa kanyang mga kasalanan at nagsisikap na magbago ang kanyang buhay. Hindi na po siya nananatili na mabuhay sa kasalanan. Ano po ba, paano po ba yun? Wala na ang ating Panginoong Jesucristo. So, ano ang paraan na gagamitin niya? Ano ang instrumentong gagamitin niya? Ang gagamitin po ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Biblia at ang mahal na Espiritu Santo. The Bible and the Holy Spirit. Basahin po natin John 3:5. And Jesus said again, inulit niya po, maliban, unless one is born of water, maliban ang isang tao ay panganak sa tubig at ng Espiritu, he cannot enter the kingdom of God. O Brother Bert, may tubig pala dyan eh. Ano ba ibig sabihin ng tubig dyan? Maliligo ba ako? Ako ba ay babautismuhan? Marami po nagtuturo na sinasabi ang water po dito ay ang pagbabautismo. Ngunit sa akin pong pagsasaliksik, hindi po yun ang tinutukoy.
At pag-aaralan po natin yan. Kaya sinabi dito, maliban ang isang tao ay ipanganak sa tubig at sa espiritu, he cannot enter the kingdom of God. Dito po ang tinutukoy na tubig ay ang Biblia. Ang tubig po, ang tinutukoy dyan ang Biblia, at ang Espiritu po dito ay ang mahal na Espiritu Santo. Sapagat ang mahal na Espiritu Santo po ang magbibigay sa iyo ng liwanag at magpapaliwanag sa iyo at magbibigay buhay dito sa aklat na tinatawag nating Biblia. Ang Holy Spirit po ang magbibigay ng revelation o rema sa iyo nang maintindihan mo, nang pumasok sa kaisipan mo ang kahulugan ng bawat salita na nakasulat dito po sa Biblia. Kaya narito po ang katunayan na ang tubig po na sinasabi doon ay tumutukoy dito sa Biblia o sa salita ng Diyos. Dito po sa Psalms 199, basahin po natin, how can a young man cleanse his way? Paano malilinis ng isang tao ang kanyang buhay, his way? By taking heed according to your word. Sa pagsunod, ito po ang sagot, sa pagsunod doon sa salita ng Diyos. Nakita niyo po yung word na yon? Yung word na yun po tumutukoy dito sa Biblia, sa salita ng Diyos. Tuloy po natin sa Ephesians 5:26, sinasabi po dito, basahin natin, that He might sanctify and cleanse her, nang sa gayon ay magamit siya at linisin siya. Yung hair po dito, hair, H-E-R, ito po ay tumutukoy sa atin. Tumutukoy po ito sa simbahan na kinabibilangan o binubuo ng mga born-again believers. Yung pong nagsisi sa kasalanan nila, tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Yung po tinutukoy dito na lilinisin at gagamitin ng Diyos at lilinisin sila sa pamagitan ng with the washing of water of the Word. Nandito naman po yung Word, ayan po yung water, ayan po yung paglilinis. Ayan po, kaya ang word po dito, tumutukoy dito sa salita ng Diyos. Yan po ang sinasabi diyan. Kaya po, malinaw na malinaw po sinasabi diyan na ang salita ng Diyos ay tubig na panglinis. Kung naglilinis po tayo, kung ano man ang nililinis natin, hindi po ba ang unang ginagamit natin ay tubig? General po ginagamit natin ang tubig na panglinis. Ngayon, sa John 15:3, sinabi po dito, ito po ang nagsasalita dito, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi niya, ikaw ay malinis na. Ikaw ay malinis na, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa mga salita na sinabi ko sa iyo. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Ikaw ay malinis na dahil sa salita na binigkas ko sa iyo o sinabi ko sa iyo. Ayan po ang salita ulit diyan, the word, tumutukoy po dito yan sa salita ng Diyos, sa Biblia po. Ngayon, sa maghapon po, hindi po ba napakarami ng nadinig nating maruruming salita, napakaraming mga bagay na ating nakita na hindi malinis, malaswa, at hindi po makalangit, hindi makadiyos. Yung pong nasa isipan natin na yung bago tayo matulog, kailangan alisin natin. Kailangan po linisin natin ang ating kaisipan. Paano po natin malilinis yan? Hindi po sa kumukulong tubig, hindi po sa pagligo. Ito po ay malilinis lang natin sa pagbabasa, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya tayo po, bago matulog, linisin natin ang ating kaisipan at basahin natin ang salita ng Diyos. Yung po ang ilagay natin sa ating isipan at ang isipan po natin ay magiging malinis at ang tulog po natin, nakakasiguro ako, magiging mahimbing. Kaya dito po sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, salvation is not by your good works. Hindi po sa mabuti nating magagawa, hindi po sa reliyon, sa simbahan, hindi po sa morality, sa asal natin, hindi rin po sa pagsisikap natin tayo po'y maging successful sa lahat ng ating ginagawa, hindi rin po sa ating katalinuhan, sa philosophy po o katalinuhang mga tao, hindi po doon. Kundi doon sa ginawa na ng ating Panginoong Jesucristo. Isip-isipin lang po natin, kung dito po tayo maliligtas sa ating magagawang mabuti, mahalin ang pamilya mo, mahalin ang mga anak mo, mahalin ang kapitbahay mo, at magsikap ka, morality po, yung asal mo, baguhin mo, pagandahin mo,
at mag-aral ka na mag-aral sa eskwela para ikaw ay marunong. Kung doon po tayo maliligtas, narito po ang malaking katanungan. Bakit pa po kailangang mamatay ng ating Panginoong Hesukristo kung maliligtas natin ang ating sarili sa mabuting gawa? Yung po ay maling turo po, yung po ay malaking kasinungalingan, yung po ay mali. Ang tunay pong kaligtasan natin ay doon lang sa ating Panginoong Hesukristo. Ginawa niya na lahat ang kanyang magagawa. Wala na po tayong dapat gawin. Sa kanya pong pagkamatay, napako siya. Natatandaan niyo po ba? Sinabi niya, it is finished. Ang ibig sabihin po nun, bayad na lahat. Binayaran niya na lahat. Lahat ng kaparusahan, lahat ng penalty dahil sa ating mga kasalanan. Kaya praise the Lord po, palakpakan po natin siya, pasalamat po tayo sa Kanya. Praise the Lord. Ulitin ko lang po dito para matandaan po natin, yan po ang verse na ginagamit natin, Ephesians 2:8. Kaya po kayo, pag may nakausap at nagtanong kung paano siya maliligtas, ito po ang i-quote ninyo. Ito po ang sabi, for by grace you have been saved through faith. Sa awa ng Diyos, ikaw ay naligtas sa iyong pananampalataya. At ito ay hindi sa dahilan ng sarili mo o sa dahilan ng mga nagawa mo. Ito ay regalo, bigay na kaloob ng ating Panginoong Diyos. Ulitin ko po, hindi po sa gawa, that not of yourselves. Ito ay kaloob sa iyo ng ating Panginoon Diyos dahil sa kanyang awa, ikaw ay kanyang niligtas ayon sa iyong pananampalataya. Sa Titus po sinasabi, not by good works of righteousness, hindi po sa mabuting gawa o katwiran na ating nagawa na, kundi doon po sa dahilan ng awa sa atin ng Panginoon Diyos, tayo po ay kanyang niligtas. Kaya tandaan niyo po yung dalawang verse na yan, isulat niyo, Ephesians 2:8 at saka Titus 3:5. Ito po inyong eksaminin o suriin o basahin sa Biblia po pagkatapos po ng ating pag-aaral. Kaya nga po, to be born again, ang sabi dito, you must believe and receive the gift of eternal life. Ang paniniwala po, ang ibig po sabihin niyan ay pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, wala ka rin paniniwala sapagkat yung pong dalawang salitang yan ay magkasama. Hindi mo mahihiwalay yan. Hindi ka pwedeng naniniwala at hindi mo siya tinatanggap. Kaya po ang kailangan natin, again, to be born again, we must believe. Kailangan pong paniwalaan natin ang nagawa ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay naparipas sa cross at siya po ay namatay at binuhos niya ang kanyang dugo para linisin ang ating mga kasalanan, para po bayaran ang kaparusahan ng ating pagkakasala. At tanggapin po natin siya na ating Panginoon, tanging Diyos at tanging tagapagligtas, at tanggapin natin ang kanyang biyaya o kaloob sa atin o regalo sa atin na buhay na walang hanggan. Dito po naman, ngayon, ang tanong natin, sige, Brother Bert, gusto ko na. Paano ang gagawin ko para magawa ko na tanggapin siya? Ito po ang paraan na sinasabi sa banal na aklat ng ating Panginoon Diyos. How do you receive? Ito po, balik natin. How do you believe and receive? Ito po ang gagawin mo para mapatunayan o magawa mo na tanggapin siya. Sa Romans 10:9-10 po, sinasabi that if you confess, kapag ka ikaw ay nagsisi o nagsabi with your mouth, the Lord Jesus Christ, kapag ka iyong pinatunayan ang iyong pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng iyong mga labi, sa pamamagitan ng iyong mga salita, at naniwala ka sa iyong puso na ang Diyos ay binuhay siya mula sa kamatayan, you will be saved, ikaw ay maliligtas. So, yung po ang unang gagawin natin. Kung ano po ang nasa isip natin, kailangan po mamutawi sa ating mga labi. Kung naniniwala ka na may Diyos, di sabihin mo, na magmumula sa iyong mga labi, sabihin mo kung ano ang nasa iyong kaisipan at mamutawi yon sa iyong mga labi at sabihin na naniniwala ka sa ating Panginoong Jesucristo
at tapos naniniwala ka in your heart. Ang ibig pong sabihin dito, naniniwala ka ng taus-puso. Tunay ang iyong paniniwala, kaya sinasabi po in your heart. Okay, so yung heart po, hindi naman po nag-iisip yan. So kaisipan po ang tinutukoy dyan na naniniwala ka ng buong puso. Ibig sabihin, ng buong kaisipan mo, tinatanggap mong tunay ang ating Panginoong Jesucristo at naniniwala ka na ang Diyos ay binuhay siyang maguli sa kanyang kamatayan at ikaw ay maliligtas and you will be saved. Sapagkat sabi ito, sa pamagitan ng puso, ibig sabihin ng puso uli, yung ikaisipan mo, sa pamagitan ng iyong kaisipan, ang isang tao ay maniniwala. At sa pamagitan ng kanyang bibig, ito ay kanyang sasabihin. And confession is made unto salvation. Kung ano nasa isip mo at sinabi ng iyong bibig, naroroon ang iyong kaligtasan. Naintindihan niyo po ba? Again, kung meron po kayong katanungan, isulat niyo lang at pagkatapos po ng ating aralin ay pag-uusapan niyo yan at kung hindi po ninyo matugunan ang tamang katugunan, tumawag lang po kayo sa akin o sabihin niyo sa moderator at itatawag niya sa akin o i-email niya sa akin. Ayun. Paano po ba yon? Ang eternal life po, ang gagawin natin, ito lang po, review ito, tatlo lang pong bagay, A, B, C. Lahat po tayo marunong ng ABC, lahat po tayo ay naintindihan ng ABC. Ito lang po ginawa natin para madali nating matandaan. Para ganun po dun sa ibang tao na yung aakayin na papunta sa ating Panginoong Diyos, masasabi mo, ito lang ang gagawin mo. A, B, and C. Pag ito nagawa mo, maliligtas ka. Tignan po natin. Ang A po, ito po ay tumatayo sa salitang admit. Admit. Ang ibig pong sabihin, tanggapin mo. Anong tatanggapin ko? Ito po, basahin natin. Admit you are a sinner and repent all of your sins. So sinasabi po dito, kailangan tanggapin natin na tayo ay makasalanan, pinanganak na makasalanan dahil sa minana natin ang kasalanan mula kay Adan at kay Eva. Kaya po, tanggapin natin tayo ay makasalanan at pagsisihan natin po lahat ng ating mga kasalanan. Ang B naman po, ang B po, that stands for the word believe. Alam po natin lahat ng believe, ang ibig po sabihin niyan ay paniniwala. Paniwalaan po natin lahat na ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para bayaran ang kaparusahan ng ating pagkakasala at hugasan ng ating mga kasalanan sa kanyang banal na dugo. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kailangan po maniwala tayo, meron tayo pananampalataya doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ang C po naman, ang C po, yan po ay stands to come. Ang ibig po sabihin niyan, yan pong word na yan ay action word. Sinasabi lang po dito na lahat ng nasa isip mo, yung pananampalataya mo, at hindi mo isinasagawa, ito po ay walang bisa, ito po ay patay. Yung po ayon sa salita ng Diyos, doon sa kanyang banal na aklat, ang Biblia, doon po sa aklat o libro ni James. Ang sabi po ni Saint James, faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay, walang silbi. Kaya po dito, see, come. Ano gagawin natin, come? Come to Jesus. Kailangan lumapit ka sa ating Panginoong Diyos at tanggapin mo siyang tangi mong tagapagligtas, tangi mong Panginoon at tangi mong Diyos. Yung po sinasabi to, kailangan po dito meron tayong action word. Yung po sasabihin natin sa Kanya, Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita na aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Kaya A, B, C lang po. Matatandaan niyo po ba yan? Taas lang ang kamay. Ayun, maganda po. Ang A po para sa admit. Ano ang admit uli? Ano ang admit? Okay, tanggapin. B, ano ang believe? B, believe. Ano ibig sabihin nun? Maniwala. Tama po yan. Maniwala tayo. At C, ano gagawin natin sa C? Action word po yan. Yan po ay come. Kailangan lumapit tayo sa Kanya. Amen po ba? O isulat nyo lang po kung meron kayong ibang katanungan at pag-aaralan po yan pagkatapos ng ating lecture. Ngayon po, yung sinabi natin dito, babalik ko lang po uli sa kabila dito.
Ito po, kung titignan nyo, para itong formula. A plus B plus C equals salvation. Now, maaari pong matignan natin na isang formula ito, pero hindi po ito ang formula. Hindi po ito ang formula. Although ito po ang gagawin natin, pero hindi po ito ang formula para tayo maligtas. Pag ginawa mo yan, ligtas ka na. Kung wala po sa puso ang pagkakagawa mo nito, hindi ka paligtas. Tignan po natin. So, so, dito po makikita natin na salvation, yung binasa po nating ABC, hindi yun ang formula. Ang ibig sabihin nun ay ito, salvation is a relationship. So, yung ABC na po yun, kailangan po merong elemento yun ng ating pag-uugnay sa ating Panginoong Jesucristo. Yung po ay relationship. Kaya dito, ang relationship po, ito inihahambing doon sa tao po na ikinasal. Ang sabi po ng ating Panginoong Diyos na yung two or more will become one. Hindi po ba? Sa marriage, sinabi niya, at ang dalawang na magsasama ay magiging isa. Kaya po, ang relationship ay yun. Ang relationship natin sa Diyos ay isa o pagkakaisa natin sa Kanya. Dito man po, ang relationship po, yung salvation po doon, ay kaya tayo nagkakaisa, kaya tayo magiging isa dahil sa ating pag-iisip ay nagkakaisa ang pag-iisip ng Diyos at ang pag-iisip natin. At one uli in action. So sa mga gawain, sapagkat nagkakaisa tayo ng kaisipan, nagkakaisa tayo ng kaisipan at ang kaisipan ng Diyos, kaya po ang gawain natin ay isa. Kaya po maski na ang dasal natin ay 1,000 at wala naman tayong relationship kay Lord, yun po ay baliwala. Hindi po tayo maboborn again at hindi po tayo makakarating sa langit. Kailangan meron po tayong relationship sa ating Panginoong Diyos. Kung wala pong relationship, wala tayong pag-uugnay sa Kanya, hindi po tayo makakarating sa langit. Paano ba yung pag-uugnay na yun? Wala naman siya dito. Ngayon, para po kayo magkaroon ng kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, susundin po natin lahat ng sinabi niya sa Kanyang banal na aklat. Kapag ka sinusunod mo ang mga salita niya, doon ka magkakaroon ng kaugnayan sa Kanya at ang kaugnayan mo sa Kanya ay unti-unting lalago at unti-unting lalakas. Doon mo makikita at mararamdaman ang kaugnayan niya sa iyo na sa bawat hilingin mo sa Kanya, ayon sa Kanyang kalooban, ito ay Kanyang ibibigay. Kaya po, kung meron tayo po, napakaganda po nito. Kung tayo po ay merong paniniwala sa Kanya, tayo po ay parang nakakabit doon sa Kanyang puno. At ito po ang sabi niya, kung nakakabit ka sa Kanyang puno, you abide in Him. Kaya pag nakakabit ka sa Kanyang puno, isa kang sanga, o parang nag-iisa kayo, hindi po ba? Nag-iisa kayong tunay. Kaya ito sabi niya, I am the vine. Ako ang puno, you are the branches, ikaw ang mga sanga. He who abides in me, sino man ang nakakabit sa akin, sino mang may kaugnayan sa akin, at ako ay sa kanya, siya ay mamumunga, will bear much fruit. Sapagkat kung wala ako, you can do nothing. Napakaganda po nito. Kaya kung tayo po ay nakakabit, nakaugnay, o may kaugnayan sa ating Panginoon Diyos, ang sabi niya, tayo po ay parang ubas na nakikita natin dito. Tayo po ay magkakaroon ng napakaraming bunga at napakasarap na bunga po. Sapagkat kung wala po tayo sa ating Panginoon Diyos, wala po tayong bunga. Hindi tayo magkakabunga. Kaya lang po tayo magkakabunga kung tayo po ay konektado doon. Ito po ay illustration lang ng isang ubas. Kung tatanggalin mo ang ubas doon sa tangkay niya, yung sanga po hindi na mamumunga. Kailangan po nakakabit ka doon sa puno para yung tangkay ay mamunga. Kaya kung tayo po ay tunay na naligtas na at ang panalangin natin, ang ABC kung panalangin natin ay tunay, tayo po ay tulad ng ubas na ito o punong ubas na ito na mamumunga. Yan po ang sabi niya. Ano bang bunga yun? Ayan po, isinulat ko na dyan. Andun po ang pagmamahal, love, bunga po ng joy, katuwaan, may bunga ka sa buhay mo ng katahimikan, may buhay ka sa meron kang prutas o fruit ng kindness, kagandahang loob, meron kang goodness, kabutihang loob, meron kang patience, yung pagtatyaga mo, yung po ay isang prutas din o fruit, ikaw ay may gentleness,
yung kahinahunan mo po, yun ay isang bunga rin ng iyong kaligtasan, humility, yung iyong pagpapakumbaba, faithfulness, yung iyong katapatan, self-control, yung pagpigil mo po sa iyong sarili, at yung pong forgiveness, yung kapatawaran, at long suffering po dito, hindi na natin makita, long suffering po yung pagtitiis mo, ito po ang mga sinasabing fruits sa buhay natin. Kung wala po tayo nito, wala tayo nitong mga prutas na ito, o fruit of the Holy Spirit po ang tawag, ito po ay bunga ng mahal na Espiritu Santo sa buhay natin. Kung wala po tayo nitong bungang to, ang sinasabi po ng Panginoong Diyos, hindi totoo ang ating pananampalataya. Sapagkat kung totoo ang pananampalataya natin, tayo po ay dapat may bunga ng ng mahal na Espiritu Santo. Doon po natin mababasa yan sa Galatians 5:22. Kaya po kailangan tayo ay mamunga. Yung po ang unang-unang testigo o patotoo na tayo po ay ligtas na. At kung wala ka nitong mga bunga ng mahal na Espiritu Santo, ako po magsasabi sa iyo na suriin mo ang iyong sarili sapagkat hindi ka pa ganap na pinanganak ng Diyos. Dito po sinasabi sa Matthew, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Ito naman po sinasabi. Kaya kung wala kang bunga ng mahal na Espiritu Santo, ano gagawin ng Diyos? Tatanggalin ka. Yung sanga ay tatanggalin niya. Sabi dito every tree that does not bear good fruit ay niyan tatanggalin. Bakit niya tatanggalin? Kaya po tatanggalin, hindi ka niya magamit, hindi ka namumunga. Yung mga sustansya na nasa sayo ay walang silbi. Kaya doon niya ibibigay, doon sa tangkay na namumunga na, para lalo pang mamunga yung tangkay na yon. Kaya kung ikaw ay gumagawa sa Diyos, namumunga ka ng mga bunga ng mahal na Espiritu Santo, magtuloy-tuloy ka lang ng walang sawa, huwag kang titigil, sapagkat bibigyan ka pa ng pagkakataon ng ating Panginoon Diyos na lalong mamunga. Wow! Hindi po ba napakaganda niyan? Kaya ito po, maiisa larawan ninyo sa inyong buhay kung kayo po ay tunay na ligtas na. Kung wala po kayo, ulitin ko rin, kung wala kayong bunga ng mahal na Espiritu Santo, kayo po ay hindi paligtas. Ito po ang sabi sa John 15:2. Ayan po, nandyan uli ang mga bunga. Napakaganda pong tingnan. Hindi po ba? Hitik na hitik sa bunga ang sinumang nakakabit, nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Tatanggalin niya po kayo. Kaya itatapon at susunugin pa. Pero ito naman po ang sabi niya, and every branch that bears fruit, He prunes it. Yung pong mga namumunga ay lalo niyang pinuprune para mamunga. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo po ba pagka pinurong kayo, merong gunting? Yung pong mga puno, mga branches po na namumunga, pinuprune niya po yun. Bakit niya po pinuprune? Pinuprune niya po yun, ibig sabihin tinatanggal niya yung mga excess na bunga o yung excess na puno o dahong na nalalanta. Para sa ganun po, lahat po ng sustansya doon sa puno ay mapunta doon lang sa sangay, doon lang po sa sanga na mamumunga. Kaya po sinasabi niya. Yung pruning po, kung titingnan natin, parang masakit dahil puputulin po, di po ba? Tayo po ay pinuprune ni Lord. Ang pagpuprune po sa atin, medyo masakit po dahil tinuturuan tayo. Ang pagtuturo po ng Diyos ay hindi po dun sa luxury, hindi po dun sa komportable ng ating katawan, hindi po dun sa gusto natin, kundi sa gusto niya. Kaya ang pagtuturo niya magkaminsan, madalas man o magkaminsan, ito po ay natawag nating mga trials natin sa buhay natin. Binibigyan niya tayo ng patotoo sa mga trials natin o sa mga pagsubok sa atin na ating malalampasan. Yung po ang kanyang pagtuturo sa atin. Sapagkat kung wala po kayong nalagpasang mga problema, wala kayong nalagpasang mga suliranin, ano po ang inyong patotoo doon sa taong gusto mong tulungan, doon sa taong inaakay mo, doon sa taong gusto mong makarating sa langit? Kung wala kang patotoo sa buhay mo, wala kang witness na maibibigay o experience na naranasan mo, then paano siya maniniwala sa iyo?
Ano magiging kasangkapan mo? Ano magiging patotoo mo? Kaya tayo po lahat ay aatin. Kung gusto mong maging disciple ni Christ, kung gusto mong maging manggagawa ng ating Panginoon Diyos, lahat po tayo ay dadaan at kailangan po tayo ay gumraduate o magtapos doon sa kanyang eskwelahan. Sa kanyang eskwelahan lang. Wala pong eskwelahan dito. Doon lang sa kanyang eskwelahan. Ang pangalan po ng eskwelahan niya is, isulat mo lang po ito para matandaan mo, School of Pain and Suffering. Yun po ang kanyang eskwelahan. School of Pain and Suffering. Kailangan po tayo ay magtapos doon. Yun po ang kanyang eskwelahan o turuan ayon sa mga bagay na kanyang ituturo sa akin. Doon po sa pamagitan ng mga sakit, pagdurusa, pagpapakasakit po, doon po kailangan tayo magtapos sapagkat yun po doon tayo magkakaroon ng patotoo ng ating paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Naintindihan po ba ninyo? Isulat lang po ninyo. Huwag niyong kalilimutan. School of what? School of Pain and Suffering. Ito po ang eskwelahan ng pagtitiis, pagdurusa, para po magkaroon tayo ng ating katibayan o patotoo doon sa ating ituturo, doon sa ating aakaying mga tao sa ating buong buhay. Ito naman po. Ito po, another example po. Nakikita niyo po ba ang punong ito? Ito po ang fig tree. Doon po sa Matthew, basahin natin. Now in the morning, as he returned to the city, Jerusalem. Nung pong umagang iyon, nang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo doon sa Jerusalem, siya po ay nagutom. And seeing a tree by the road, nang makita niya ang isang puno, ito po ay fig tree, kung tawagin, sapagkat yun po ang paboritong pagkain ng ating Panginoong Jesucristo, fig tree. He came to it and found nothing on it but leaves and said to it. Okay, dito po sinasabi ang ating Panginoong Jesucristo, nung isang umaga, bumalik na siya patungo sa Jerusalem, may nakita siyang isang puno dahil nagugutom na siya. Nung makita niya ang isang punong ito, tuwan-tuwa siya. Maski kayo po, matutuwa po ba kayo sa ganyan laking puno? So ano iisipin nyo? Most likely than not, sa totoo lang po, ito ay may bunga. Kung makikita mo ang punong ganito, napakalaki. Hitik na hitik sa mga dahon. Berdeng-berde. Beautiful, hindi po ba? Ngunit siya po, ay alam po ba ninyo, na ang ating Panginoong Jesucristo, nung lumapit na siya dito, at tignan niya ang puno, at naghanap siya ng makakain, ni isang bunga wala. Ni isang bunga wala. Walang-wala po. Puro dahon lang. Kaya po, lungkot na lungkot ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay very, very disappointed. Kaya po kung ang buhay natin ay puro dahon lang at walang bunga, siya po ay disappointed sa inyo. Siya po ay nalulungkot. Siya po ay tunay na disappointed. Kaya tignan po natin dito. So itong fig tree na ito ay walang bunga. Ano ba naman bunga sinasabi natin dyan? Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Dito po, yung mga dahon na yan, ang puno po ay buhay. Ngayon, hinahanap po natin kung ano ibig sabihin ng mga dahon na yan. Okay, sa buhay po ng tao, yan po ay maaaring sabihin natin, kaya ang isang tao ay malago, mataas ang pinag-aralan niya, maganda ang ambisyon niya sa buhay, ang refrigerator niya po ay full. Naku, napakaraming pagkain doon. Alright, siya po ay mayroong trabaho at trabaho maganda. Ang kanya pong savings account at checking account ay napakarami rin. Marami siyang appliances sa bahay niya, marami siyang bahay, marami siyang real estate, o baka may paupahan pa po siya, at meron po siyang mga political connections. Aba, napakayaman pala nito, at napakarami po niyang sasakyan o cars o kotse. Kaya ang buhay po ng taong ito ay tunay na napakaganda, komportable po siya sa buhay niya. Kung ikukumpara natin doon sa mga tao, marami pong mga tao na mahirap na wala nito. Kaya ang buhay po ng taong ito, kung titignan natin, ay napakaganda. Ang puno po ay napakaganda, hindi po ba? Kaya sasabihin natin, ako, napakaganda nung taong yun. Yun po ay blessed na blessed. Ganun po sinasabi natin sa mga taong may kakayahan ngayon, hindi po ba? Siya po ay marunong, may ambisyon, may trabaho,
may pera sa bangko, puno ang refrigerator, lahat ng appliances meron siya, marami siyang bahay, may mga paupahan pa po ang iba doon, at marami siyang koneksyon, marami siyang kotse. Kung atin po susumahin lahat yan, at sasabihin natin, tunay po ang buhay niya ay kumpleto. Tama po ba yon? Alam niyo po, maski na pagsama-samahin lahat yan, kapagkat walang bunga yan, sa kanya pong kamatayan, ano po sinasabi natin dito, sa nakita nyo na, the grand total at death. Ito po ang total, ito po ang lahat ng suma ng kanyang buhay sa kanya, sa buong buhay niya. Ang total po niyan, lahat po yan, na napakaganda, kung tignan natin, ay zero. Wala pong kabuluhan yan. Hindi po ba nakakalungkot? Kaya hindi po tayo dapat na mainggit sa mga taong maraming mga bagay para sa buhay nila, para mapasarap ang buhay nila. Hindi po dyan tayo matututo. Kaya po dito, pagsamasamahin man lahat yan, ang total po, ang buong kabuuan yan sa kanyang kamatayan ay zero. Zero po yan. Wala pong kabuluhan lahat yan. Tignan po natin. Kaya kung makikita natin, sinabi ulit dito ng ating Panginoon si Kristo, now in the morning, as he returned to the city, he was hungry. Siya ay nagutom sa kanyang pagbabalik doon sa city. At nung makita niya itong punong to, alright, siya po ay pumunta, tinignan niya at walang bunga. Kaya po yan ang nangyari. Ang buhay po na walang bunga ng kaligtasan, ayan po ang mangyayari. Ang kabuuan sa kanyang kamatayan o pagdating ng kanyang kamatayan ay zero po o wala. Bali, wala pong lahat yan. Yan po ang tinuturo sa ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, ang sabi niya dito, sinumpa niya itong punong ito, itong fig tree ito. Sabi niya po dito, let no fruit grow on you. Wala ng bunga. Hindi ka na magkakabungang muli. At ang sinabi po dito, immediately the fig tree withered away. At ang fig tree po mula sa kanyang napakagandang mga dahon na nasa kanya ay bigla po siyang nalanta. Kapagkat siya po ay walang silbi sa ating Panginoong Diyos. Ganyan po ba ang gusto natin sa buhay natin? Puro ito lang po, puro pera lang, puro mga kasangkapan, puro mga material na bagay. Hindi po yan ang kailangan ng buhay natin. Sapagkat ang kabuuan po niya ng mga material things lang ay zero. Now, hindi po ibig sabihin na walang kwenta yan. Ang pinakikita dito sa atin ng ating Panginoon Diyos, ang taong ito, ginamit lang ito sa kanyang pansarili. Wala siyang paggamit nito sa kapakanan ng ibang tao o sa kapakanan ng Diyos. Wala pong fruit dito, zero eh. Ayun, di po ba napag-aralan natin yung fruits? Itong taon to, walang love, walang joy, walang peace, etc. Ganyan po yan. Kaya ang buhay niya po sa kanyang kamatayan ay zero. Lahat naman po tayo ay mamamatay. Kaya tayo po ay magkaroon ng wisdom, magkaroon ng karunungan. Huwag po tayo mainggit sa taong to, sapagkat ang taong pong ito ay bankrupt. Bakit po bankrupt yan? Sa kamatayan niya, zero eh. Wala siyang dadalhin dyan. Wala siyang naipon na para pangkalangitan. Ang pinakamaganda po ay kayamanang pangkalangitan, at ang kayamanang pong yan ay lahat ng magagawa mo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya po ang lupa na yan, ang buhay na yan ay isinumpa po na hindi na magbubunga. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ka na magkakabungang muli. Unang-una, wala naman siyang bunga talaga. Talagang hindi na siya magkakabungang muli, sapagkat ang buhay niya ay ginamit niya lang sa kanyang pang-sarili. Tama po kayo doon. Kaya dito po, eternal death po yan. Kaya eternal death po, sapagkat walang bunga ng kaligtasan. Again, ulitin ko po, yung bunga ng kaligtasan na pag-usapan na po natin doon, yung po ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, humility, self-righteousness po, etc. Self-control, self-control po, forgiveness, understanding, at marami po pong iba. Lahat po ng mga bagay na makadiyos, yun po ang dapat na ipunin natin, at yun po lang ang madadala natin doon sa kaharian ng Diyos. Kaya po dito, how did you live?
O paano ba tayo nabuhay? Paano kayo nabuhay? Paano nyo ginagamit ang inyong buhay? Saan mo ito ginamit? Sa droga? Pagpupuyat? Pagmamadyong? Pagtotongits? Yan ba ang buhay na ibibigay mo sa ating Panginoon Diyos? So, para ka rin punong walang bunga. Wala kang bunga. Wala kang yaman na iyong iniipon para doon sa karya ng Diyos. Kaya tignan po natin dito. Itong mga taong to ay namatay na. Okay? At ang buhay nila ay aalamin natin kung ano. Pero bago po natin alamin kung ano maging buhay nitong mga taong to, ito po ang tignan natin. Tatlo po itong figure na ito. 1936, merong patlang dito, tapos 2012. So, ito po ang taong ito ay pinanganak noong 1936. At siya po ay namatay noong 2012, itong taon to. Kaya kung titignan po natin, tatanungin ko kayo, ano po ang pinakamahalaga dito sa tatlong to na nakikita nyo? Ano po ang pinakamahalaga? Ito po bang kanyang nang siya ay naipanganak? O ito po noong siya ay namatay? Ano po ang pinakamahalaga dito sa tatlong to? Isipin po ninyo at alamin natin kung ano ang pinakamahalaga dyan. Yung kapanganakan niya o yung kamatayan niya. Maraming sabi sa inyo yung kapanganakan, yung iba naman ay kamatayan. Pero ang pinakamahalaga po dito sa tatlong figure na ito ay ito po, itong patlang na ito. Itong dash, kung tawagin natin sa English, ito po ang pinakamahalaga. Bakit ito ang pinakamahalaga, kapatid? Bakit? Bakit ito ang pinakamahalaga? Sapagkat ito po ay tumutukoy, nakikita niyo po yung arrow na yan, tumutukoy po itong napakaliit na ito, na halos hindi mo na mapansin, ito po ang tumutukoy kung paano ka nabuhay. Paano mo ginamit ang iyong buhay. Ito po nagsasabi dito. Kaya ito po ang magsasabi kung saan ka mapupunta. Pagkat ito ang buhay mo, naging buhay mo, kaya ito magsasabi kung papunta ka sa kalangitan o papunta ka sa impyerno. Kaya tignan po natin kung saan papunta ang taong ito. Kaya po dito, ulitin natin na pag-aralan na natin dito, iba't ibang tao, iba't ibang paraan na ginamit nila ang kanyang buhay, ang kanilang buhay. Dito po makikita natin dito po sa puntod na ito, nakalagay po sa kanyang lapida, siya po ay walang pasasalamat sa Diyos. Kaya nakalagay po dito, walang pasasalamat sa Diyos, born 1920, died 1948. Sayang na buhay po, walang pasasalamat sa Diyos. Dito po, ang taong ito namatay, walang pagmamahal sa Diyos, pinanganak 1935, namatay po naman ng 2010. Paano niya inubos ang kanyang buhay? Walang pagmamahal sa Diyos. Ito namang isang to, naku, ito po panay trabaho palagay ko. Sinabi po dito sa kanyang lapida, walang panahon para sa Diyos. So ano ginagawa nito? Siguro ito po puro trabaho lang ng trabaho dahil sa ambisyon niya at wala na siyang panahon para sa ating Panginoon Diyos. Pinanganak siya 1940, namatay po noong 2012 din. Ito po naman, sino po ba ito? Yung kapitbahay niya siguro to o kaibigan niya dahil magkatabi sila. Ang sinasabi dito po, itinapon ang buhay sa alak, sugal at babae. Wow, pinanganak ng 1938, namatay ng 2011. Naubos ang buhay niya sa sugal, sa alak at sa babae. Ganyan po ba ang gusto nating buhay? Ito pong mga taong to ay ating makikita at ating pong magiging guide natin para hindi na umulit sa buhay natin yung mga ginawa nila. Ito pong isang to. Ito pong nasa sulok. Nakikita niyo po ba dito? Ayan po nakalagay. Itong taon to nakasulat sa kanyang lapida. Walang patawad, walang kapatawaran. Nakakalungkot hindi po ba na itong taong to ay naubos ang buhay niya na hindi siya marunong magpatawad? Sino po sa inyo ang hindi marunong magpatawad? Sino po sa inyo ang nasaktan at hindi marunong magpatawad o walang binigay na kapatawaran? Sinabi ng Diyos na kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoong Diyos. Kaya kapatid, patawarin mo kung sino man ang nakasakit sa iyo, sapagkat ang Diyos ay tunay na napakabait at bibigyan kanya ng gantimpala sa iyong pagbibigay ng kapatawaran sa iyong kapwa. Tignan po naman natin dito,
Ito pong lapidang ito, mababasa ninyo. Kung hindi nyo mabasa, babasahin ko na lang po. Nakalagay dito, lapastangan sa magulang. Pinanganak ng 1990, namatay po ng 2012. Itong taon to, ang haba ng buhay, hindi niya ginalang ang kanyang magulang. Nilapastangan niya. Ang buhay niya ay galing doon sa magulang niya. At wala siyang pitagan sa magulang, hindi niya binibigyan ng parangal ang kanyang magulang, at bagkus, lapastangan siya. Pasaway ang taong to. Walang tigil to sa pasaway, pagiging pasaway, at hindi pinaliligaya ang kanyang magulang, hindi niya binibigyan ng parangal o honor ang kanyang kanyang mga magulang. Sinasabi po ng Diyos sa kanyang utos, ang sino mang magmahal sa kanyang magulang ay may mahabang buhay. Itong taong punto, kung mahaba na rin ang buhay niya, marami siyang pagkakataon, pero hindi po ito nagbago. Namatay po ito ng tuloy-tuloy ng paglapastangan sa kanyang magulang. Kaya po tayo, huwag po tayong pasaway. Dapat po mahalin natin ang ating mga magulang sapagkat ang ating mga magulang po, doon natin nakuha ang ating buhay. Sa pagbibigay po natin ng honor o parangal o pagmamahal sa ating magulang, gagantimpala naman tayo ng Panginoon Diyos ng mahabang buhay. At kapag ikaw ay binigyan ng Diyos ng mahabang buhay, ikaw ay gagamitin niya sa kanyang kaluwalhatian at ang iyong tagumpay at ang iyong paglilingkod ay bibigyan niya ng gantimpala. Ito naman po, itong taong to ay napakatalino. Pero marami pong matatalinong tao, pero sa iba ginagawa ang kanyang katalinuhan. Tingnan po natin, basahin natin ang kanyang lapida. Matalino sa kasamaan, bobo sa katotohanan. Pinanganak 1980, namatay po 2012. Wow! Matalino sa kasamaan, bobo sa karunungan, sa katotohanan. Anong klaseng buhay ang ginamit niya? Ito po ay napakasama, wag po natin tularan yan. Ito po namang isang to, magkapitbahay na naman po ito siguro, nakalagay dito, tamad, walang pangarap maglingkod sa Diyos. Nasabi po ng Diyos, tayo po ay hindi tamad. Ang Kristiyano po ay hindi dapat nakaupo lang. Tayo po ay nagtatrabaho, naglilingkod sa Diyos, tayo po ay kanyang manggagawa sa kanyang ubasan. Kaya po tayo po ay magpalakas araw-araw, manalangin sa kanya araw-araw, mag-aral araw-araw, nang sa gayon, sa paglabas natin sa bahay o kung sino man ang ating matagpuan o makilala, maaari po tayong gamitin ng Diyos. Pero itong taong to, tamad po ito, tamad. Ni walang pangarap maglingkod sa Diyos. Wala siyang nagawa sa buong buhay niya. Napakatagal po ng buhay na ito, mga 80 po ito. Napakatagal po ang buhay nito, ngunit walang nagawa. Walang nagawa para sa Diyos. Kaya wag po natin tularan ito. At yung pong naririto na walang nagagawa pa sa Diyos, sana po ito ay maging wake-up call ninyo o yung panggising sa inyo na dapat simulan natin gumawa para sa Lord. Tayo po ay maging manggagawa niya. Ito naman pong isang to, sinasabi, matalino. Palagay ko ito po ay kapatid nitong matalinong to na namatay dito. Sinabi din po dito, ang katalinuhang ginamit sa walang kabuluhan. So, may mga katalinuhan ito, pero hindi niya ginamit sa bagay na maka-Diyos. Kung ito ginamit niya sa walang bagay po, yung walang bagay na halaga, doon niya ginamit. Ewan ko po, siguro ito po magaling sa tong hits, magaling sa madyong. Alam niyo, kung magaling kayo sa madyong, magaling ang kamay ninyo lahat, magaling kayong dumiskarte. Siguro ito yung katalinuhan niya, ginamit niya sa pagpupuyat sa madyong, sa madyungan. Doon naubos ang buhay niya, o sa sugalan, o sa tong hits. Kaya po, wag natin tularan ito. Dito naman po, ito naman, sinayang na buhay sa droga. Naku, iwasan po natin ang droga. Yan po ay ating kapahamakan. Wag po tayong pumasok dyan. Maraming gagawin sa Diyos, pero inubos niya o sinayang niya ang buhay niya doon sa droga. Pagkuha ng droga. Kaya wag po natin tutularan yan. Ito naman po, basahin natin ang lapida nito. Tinapon ng buhay, masamang bisyo. So, meron din po itong kapitbahay, yung nasabi na natin na inubos ang kanyang buhay sa walang kabuluhan. Kaya wag po natin tutularan yan. Ito naman po, ito pa po, isa pa po ito. Walang pakialam. Ba? Big time po ito Walang pakialam, walang Diyos.
Ibig sabihin, wala akong pakialam, huwag mo rin akong pakialaman. Kaya ang tao pong ito ay walang silbi sa Diyos. Ayaw niyang makialam para sa gawain ng Diyos at ayaw niyang siya ay pakialaman din. Kaya po nakakalungkot ang buhay nito. Ang tao pong ito ay bankrupt. Wala po siyang naipon, wala siyang bagay na nagawa para sa Diyos. Ito naman po, isang lapida ito, mukhang magkapit-bahay po ito. Marami pong magkakapit-bahay dito eh. Ito po, tingnan natin. Natapos ang buhay, walang pakinabang. Magkapit-bahay nga po pala talaga. Natapos ang mukhang magkakapit-bahay po pala lahat ito, itong apat na itong nanamatay. At meron pang isa dito, na buhay at nagtapos sa kadiliman. So lahat ng namatay na ito, na magkakatabi, ay masasabi po natin na magkakakilala, magkakapit-bahay, dahil pare-pareho po ang buhay nila. Walang bunga ng kaligtasan, inubos lang ang buhay nila sa kanilang pangsarili. Kaya makikita po natin ang kanilang patutunguhan, kundi sa kamatayang walang hanggan. Ito naman po, makikita natin, ito naman ang pagkakaiba. Ito naman may mga lapidan po na nagamit ng Diyos. Basahin po natin ito. Nakalagay po dito, pinanganak ng 1950, namatay ng 2012, lingkod ng Diyos, araw at gabi. Iyan ang napakaganda. Iyan ang tunay na manggagawa ng Diyos. Araw at gabi, umuulan, bumabagyo, lumilindol. Pag tinawag siya, siya ay nakahandang maglingkod para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito rin po, magkapit-bahay din po ito, o magkapatid, naglingkod sa Diyos habang buhay, pinanganak 1935, namatay po ng 2010. Napakaganda po niyan. Yan po ang ating mga tutularan sapagkat yan po ang gusto ng Diyos na ating gawin. Ngayon, tingnan po naman, ito po pala ako, si Brother Bert. Brother Bert Nunez po, ako po ito. Ito, inilagay ko po dito at sinisika po na matupad ang gusto kong mangyari sa buhay ko ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dito po sinasabi ko, masunurin at tapat. Gusto ko pong maging masunurin at tapat sa ating Panginoon Diyos. At wala po akong tigil ng paglilingkod sa Diyos. At sana po makita nyo sa akin na ganun din ang inyong gawin sa katalinuhan at sa paraan po na ibinigay sa inyo ng Diyos. Nakalagay po dito, masunurin at tapat, delivery boy of the Lord. Ito pong English na ito, na katagang ito, praise, delivery of the boy, ito po ay nadinig ko doon sa isang mag-aaral doon sa internet po. Marami po akong gustong ilagay doon, pero ito po sa ngayon ang nananatili sa aking isipan na ilalagay sa aking lapida sa aking kamatayan. Doon po sa aking puntod, ito po sinasabi ko sa aking mga anak at sa aking asawa na ilalagay, delivery boy of the Lord, masunurin at tapat, faithful and true, delivery boy of the Lord. Ako po ay isa lang na tagasunod, isa lang pong alipin, kung sasabihin natin yan, o isa lang pong mensahero ng Diyos na gumagawa po para ihatid ang kanyang magandang balita sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ang Diyos. Dito po makikita nyo, pinanganak ako noong 1942. Kaya ngayon po, 70 years old na ako pagdating ng June. June 5, 2012 po, ako po ay 70 years old na. Ngunit tinihingi ko po sa ating Panginoon Diyos na bigyan pa ako ng 30 taong pa. Sabi ko, Lord, 30 taong pa. Matatapos ko na lahat. Marami na akong magagawa sa 30 taong yan. Okay, kaya nilagay ko po dito ang aking kamatayan, 2042. 2042 po, sabi ko kay Lord, ready na ako na magpahinga, ready na ako pumunta sa iyong kaharian, Lord, at daladala ko na ang tagumpay na binigay mo sa akin. Kaya po dito, makikita natin sa mga taong ito po na namatay na ang mga bunga ng ating mahal na Espiritu Santo. Ito po, yung katabi ko po, sinasabi dito, una sa lahat ang Diyos. Kahit saan, lahat man ng oras. Siya po ay pinanganak 1975 at siya po ay namatay 2005. Bagamat na may kaiklian ng buhay niya, lahat ng buhay niya po, mula nung nakilala niya ang Diyos, ginamit niya po itong lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos.
maganda po. Ito po ang tutularan natin, ito po mga taong to. Ito pong nakalagay sa ibaba dito, pinanganak ng 1935, namatay po ng 2009. Pero tignan niyo po ang nakasulat sa kanyang lapida, puno ng bunga. So nakita niyo po ba yung ubas, yung puno ng ubas na punong-puno ng bunga? Ito po ang inilalarawan sa kanyang buhay, puno ng bunga. Sana po tayong lahat ay makatulad ng mga taong ito na naglingkod sa Diyos, nagbunga para sa kalwalhatian, kadakilaan, parangal, para sa Diyos lamang. Ngayon po, ang katanungan muli natin, babalik po ulit tayo dyan. Where will you spend eternity? Saan nyo pong gusto na gamitin ang buhay na walang hanggan? Saan nyo po? Dalawa po ang pagpipilian natin, either doon po sa langit, o doon po sa kamatayan, o doon po sa libingan. Ito po ang eternity natin. Tayo po ay mamimili sa langit o doon sa lupa. Ito po ang mga pinakikita lang natin sa heaven po ay tunay na napakaganda. Pinakikita po dito ang mga bunga at dito naman po sa kamatayan, pinakikita po ang fig tree o ang puno na nalanta. Dahil siya ay walang ano po? Walang pakinabang, walang gamit. Kaya po tayo ay tuloy-tuloy na mag-aaral nang sa gayon po tayo po ay magamit ng ating Panginoong Diyos. Ang huli po nating pagpipili ay ito muli. Binigyan tayo ng ating Panginoong Diyos na mamili at sinabi niya, saksi ko ang langit at lupa sa iyong pagpili. Kaya ang gusto niya, ang gusto ng Diyos ay piliin natin ng buhay nang sa gayon ang ating ang ating pamilya o ang ating lahi po ay tuluyang magkaroon ng buhay. So dito po ang pagpipilian natin, either eternal life, buhay na walang hanggan, or kamatayang walang hanggan. Yan po ang pagpipilian natin. Hindi po tayo makakaiwas sa pagpiling ito. Ito po ay nakatakda sa ating buhay. Ang pagpipili natin at ang buhay po natin, kung ano po ang piliin natin, yun po ang isa sa buhay natin. Kaya po, pagpilian nating mabuti ang ating gagawin. Ngunit kung pinili niyo po ang ating Panginoong Diyos, pinili niyo po ang kalangitan, at kayo po'y naipanganak ng muli, once po na naipanganak kayong muli, once saved, always saved. Ang ibig po sabihin nito na sinisiguro po ng Diyos na kapag kayo po ay naipanganak nga, once you become a child of God, no one can undo it. Wala pong makakasira nun. Wala pong makakagawa ng paraan para ibalik uli kayo sa dati na hindi kayo anak ng Diyos. Pag kayo ay naging anak ng Diyos, ginagarantiyan po ng Lord at binabantayan ng ating Panginoong Diyos na kayo ay magiging anak niya sa habang panahon na walang hanggan. Ito po ang garantiyan ng ating Panginoong Jesucristo na nakasulat. So, nakasulat po sa Biblia yan. Ito po sinasabi niya na binibigyan kanya ng garantiya, binibigyan kanya ng siguro na pag ikaw ay na born again na, naligtas ka na, hindi ka na makukuha ng kalaban. Ito po ang sabi niya, most assuredly I say to you, He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. So sinasabi niya po dito na sino man ang makarinig sa aking mga salita at siya ay naniwala na ako ay pinadala ng Diyos Ama, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at siya ay hindi nahuhusgahan, at siya ay nakalakpas na mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Nasabi din po dito, garantiya din po ito ng ating Panginoong Jesucristo, He who believes in the Son has everlasting life. Sino man ang maniwala sa anak ng Diyos ay may kaligtasan. Tandaan po natin, John 3:36, sino man ang maniwala sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Dito na po sa John 1:12-13, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Sino man ang tumanggap sa Kanya, sila ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. To those who believe in His name, doon sa naniwala sa Kanyang pangalan, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
doon sa naniwala sa Kanya na naipanganak hindi sa dugo ng tao, hindi sa kapasyahan ng tao, kundi sa kapasyahan at kalooban ng Diyos, siya ay naipanganak. Ito po, kapag naipanganak kang muli, ginagarantihan ng ating Panginoong Jesucristo na ikaw ay magiging anak niya sa lahat ng oras habang buhay walang hanggan. Ito naman po, ang garantor naman po dito, ang nagagarantiya po o nagsisiguro naman po ay ating Panginoong Diyos Ama. Nung nauna po ang ating Panginoong Jesucristo, ngayon naman po ang Diyos Ama ang nagbibigay ng siguro sa iyo na ikaw ay magiging anak niya habang buhay walang hanggan. Ito po sinasabi sa John 10:27-30, "They shall never perish." Hindi sila mawawala. "Neither shall anyone snatch them out of my hand." At ni isa man, walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. "No one is able to snatch them out of my Father's hand." Walang sino man makakadaklot at makakasira o makakaagaw sa kamay ng aking Ama. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo na ginagarantiyan ng Diyos Ama ang iyong kaligtasan habang ikaw ay nabubuhay hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Dito po naman, ang Holy Spirit naman po dito. So, napag-aralan natin, may siguro o garantiya ang ating Panginoong Jesucristo, may siguro garantiya ang ating Diyos Ama, at ngayon naman po, ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu Santo, ang nagbibigay ng siguro sa iyong kaligtasan. Kaya po, kung titignan natin, ang Father, Son, and Holy Spirit, ang Trinity po ay tuloy-tuloy na gumagawa ng kanilang gawain para tayo ay maligtas lahat. Narito po, basahin natin ang pangalawang Korintio. Sinabi niya po, He, so God anointed us and put His Spirit in our hearts as a guarantee. Ang Diyos po ay inilagay sa ating puso, meaning po sa ating kaisipan, ang siguro ng mahal na Espiritu Santo nang tayo po ay hindi mawala at mapawalay sa Kanya. Dito po sinasabi na ang Espiritu, ang banal na Espiritu Santo po, ang siyang nagbibigay ng siguro ng ating kaligtasan na wala pong makakaagaw, walang makakakuha, at tayo po ay magiging palaging anak ng Diyos at wala pong makakabago dyan. Dito po sinasabi, to an inheritance incorruptible and undefiled and that not fade away, reserved in heaven. Sa pamana po na ibibigay sa atin na hindi masisira, hindi mawawasak, hindi maglalaho, yung po ay nakareserba na, ito po ay nakalaan na, nakatago na doon sa kalangitan para sa ating pagdating. At sa pagdating po natin sa kalangitan, ito po, ang kayamanang ito ay ibibigay sa atin. Ito naman po, ngayon naman po, so ligtas na tayo, nakasiguro ng ating kaligtasan. Ano po ang gagawin natin? Uupo na lang tayo at maghihintay, manonood kung ano mga nangyayari sa kapaligiran natin. Maling-mali pong turo yan. Hindi po ba sinasabi po dun sa aklat ni James, faith without works is dead. O sa makatwid po, tayo po ay may responsibilidad. Meron po tayong mga gawain na dapat gawin. Sinabi po ni Lord na ang kanyang pag-aani ay nakahanda na, ngunit kulang ang manggagawa. Tayo po ang manggagawa, lahat po ng mga naniwala na sa Kanya, lahat po ng mga born-again believers, tayo po lahat ay manggagawa ng Panginoon Diyos, at dapat po tayong maging mabuti, magaling, at mapaglingkod sa Kanya, masipag na manggagawa po, nang sa ganun po, marami pong bunga ang ating buhay para sa kaluwalhatian, kadakilaan, at parangal para sa Diyos. Naintindihan po ba ninyo ang akin sinasabi? Isulat po ninyan, at kung meron kayong katanungan, sasagutin po natin. Ito po ang sinasabi, ang unang gawain natin, proclaim the good news of God's salvation. Mababasa po naman natin yan sa Psalm 96:2 o Awit 96:2. Inasabi po dito na ang ating gawain, ang ating pong responsibilidad, ang dapat gawin po natin ay ihayag, proclaim the good news of God's salvation. Ihayag natin ang magandang balita sa lahat, mula sa ating pamilya, and then po sa mga kaibigan, sa kapitbahay, at sa lahat sa buong mundo. Ang ibig mo sabihin, sa bawat taong
mamimit natin o makakaugnayan natin o makakasalubong natin, doon po ihayag natin, proclaim the good news of salvation, hindi lang po kung Sabado o Linggo, ang sabi po dito, from day to day, sa araw-araw po. Pangalawa po, ang sinabi din dito, na katungkulan natin o responsibilidad po natin ay ituro, teaching them to observe all things I have commanded you. Ituro natin lahat ng mga utos ng Diyos na itinuro sa atin. Kaya po, ang pag-aaral po ng Biblia ay napakahalaga para maituro natin sa kanila doon sa mga inaakay nating mga naliligaw ang mga kautusan ng Diyos. Pangatlo po, my sheep wandered over all the mountains and on every hill. No one searched or looked for them. So sinasabi po dito na napakarami po ng mga taong hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos at ng magandang balita. Ito po ang katungkulan natin na hanapin sila, saliksikin natin sila doon po sa mga bundok ang sinasabi at sa mga burol, ang representasyon po nun, ang tinutukoy po nun, sa lahat ng tao na ating makakaugnay o makakasalubong, yung po o makikilala, yung po dapat ipahayag natin ang magandang balita ng Diyos sa ating pag-aakay sa kanila. Pang-apat po, for I have made you a watchman. Ito po, napakaganda po nito. Sinabi niya na tayo ay ginawa niyang watchman. Ano po ba sa Tagalog ang watchman? Bantay. Ginawa niya po tayong bantay. Ginawa niya po tayong bantay para magbigay, to give warning, and if you not speak out, the wicked will die. Para magbigay po tayo ng babala doon sa mga taong naliligaw, sa mga taong walang paniniwala sa Diyos, sa mga tao pong mangmang na hindi alam ang salita ng Diyos. Tayo po ay mga bantay, ang sabi ni Lord. Watchman po tayo. Para po natin sabihin, security guard tayo para po masiguro natin na nadinig nila ang salita ng Diyos. At sa pagkakadinig nila po, maakay natin sila. Kaya po, meron po tayong responsibility. Ano po bang gagawin natin? Ganun po, ipakilala ang ating Panginoon Diyos. At kung ito ay hindi mo gagawin, ito ang sabi ng Diyos. Alright? And I will hold you accountable for His blood. Ang ibig pong sabihin, kung hindi tayo magsasalita, hindi po natin sasabihin ang magandang balita sa taong ito na naliligaw, ang sabi po ng Diyos, ang dugo niya ay magiging kaparusahan mo. Tayo po ay mapaparusahan ng Diyos sa taong ito na namatay na hindi natin ginamit ang pagkakataon para siya ay maligtas o para marinig niya ang salita ng Diyos. Panglima po, to him who knows to do good and does not do it, to him it is a sin. So dito po ang tungkulin natin ay gumawa ng mabuti. Lahat po ng mabuti ay dapat natin gawin. Ngayon, sinasabi po ng Diyos na kung sino man na may alam na gumawa ng mabuti at ito ay hindi niya ginawa, ang sabi ng Diyos, ito ay kasalanan mo. Kaya mga kapatid, kung alam natin ang mabuting gawin na dapat gawin, ito po ay gawin natin. Kapag hindi po natin ito ginawa, ang sabi ng Diyos, ito ay kasalanan mo. Pang-anim po, to everyone who has given much will be demanded, and whoever has will be given more. And whoever does not have, even what he has, will be taken from him. So sinasabi po dito, sa mga binigay na pagkakataon sa atin ng Diyos na matuto, sa mga bagay na inireveal niya sa atin o pinahayag niya sa atin, sa mga bagay po na ating magagamit, yung mga binigay pong lahat ito ng ating Panginoon Diyos, ito po ay dapat natin gamitin. Malaki po ang responsibilidad natin o tungkulin na gawin ang mga bagay na ito. Kung marami siyang ibinigay sa atin na magagamit at hindi natin ginamit, yung po, hindi po siya doon matutuwa. Ang gagawin niya po, kukunin niya lahat ng ibinigay sa atin at kung meron pa tayong natitira, maski yun ay kukunin niya. Sapagkat ang binigay sa atin po ay hindi para sa atin lang. Ito po ay para gamitin mo sa kalwalhatian ng Diyos. At kung hindi mo gagamitin ang mga binigay niya sa iyo, sa buhay mo, yun ay kukunin niya. Kukunin niya, aalisin niya yun sa buhay mo. At kung may natitira pa, yun po ay aalisin din niya sa iyo. Kaya ikaw ay magiging bankrupt o wala kang magagawa. Ang ibig po sabihin ng Diyos, kung hindi ka niya magagamit, ikaw ay ano?
Use what? Ikaw ay useless. Wala kang silbi. Kaya po mga kapatid, sa mga matututuhan po natin, pagyamanin po natin ang mga yamang ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos nang sa ganun po tayo ay kanyang lalo pang bigyan. Tayo po ay lupang dadami at ganun po naman mabigyan natin, magamit tayo ng Diyos sa kanyang kalwalhatian. Kaya po, tuloy-tuloy po ang pag-aaral natin ng kanyang mga salita. Alright? Ito naman po, ang pagtatrabaho naman po natin sa Diyos, hindi naman nagtrabaho ka lang wala na. Napakabait po ng Diyos. Ako po, nung naging salesman ako, napakasipag ko po eh. Dahil kasi marami po kaming mga contest o mga prizes po na pagka marami kang nabenta, makakapunta ka sa Hawaii, nakakapunta ka sa Caribbean Cruise at sa iba-iba pang lugar. Kaya po napakasipag ko. Ngayon po, meron din pong promotion ng ating Panginoon Diyos. At tignan po natin, ikumpara po natin doon sa promotion ng mundo. Ito po ang sabi ni Lord. And behold, I am coming quickly. Masdan ninyo, ako ay darating ng madali. O madali na akong darating, o darating na ako. And my reward is with me. At ang aking mga gantimpala ay nasa akin. To give to everyone according to his work. Na ibibigay ko sa bawat isa ayon sa kanyang nagawa, ayon sa kanyang mga gawa, at ayon sa kanyang mga gagawin pa. Hindi po ba? Hindi po ba kayo na-encourage dyan? Hindi po ba kayo na-i-inspire o nagagalak na ang ating pong Panginoon Diyos ay meron ding mga promotional prizes po? May mga gantimpala tayo. Kaya po sa pagpapagod natin ay meron din pong kabayaran o gantimpala na inilalaan sa atin ng Diyos. Yun po ay dapat lang. Ang sabi niya nga, kung ang tatay mo ay marunong magbigay ng magandang bagay sa iyo, ako pa ang Diyos. Ako ang nag-create sa inyo lahat eh. Kaya po dito makikita natin na ang Diyos ay napakabuti at siya po ay mapagbigay ng gantimpala sa mga manggagawa niya. Kaya po, darating siya at ang mga gantimpala ay nasa kanya at ibibigay niya ito sa bawat isa. Pero po, ito po ang kondisyon, ayon sa iyong nagawa. Ikaw kapatid, may nagawa ka na ba? May nagawa ka na ba sa buong buhay mo? Mula nung ipanganak ka hanggang ngayon, ano na ang nagawa mo para sa Diyos? Kung wala ka nagawa, wala kang gantimpala. At kung marami ka namang nagawa, puspos ka ng gantimpala, punong-puno ka ng gantimpala, bukod sa anumang bagay, kung di doon pa sa kaligayahan na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya dito po, ang unang gantimpalang bibigay sa iyo ay crown of life. Life. Remain faithful until death, and I will give you a crown of life. Sinasabi po ng ating Panginoong Diyos dito, ikaw ay mananatiling tapat hanggang kamatayan, at ikaw ay pagkakalooban ko ng korona ng buhay. Sino po sa inyo ang gustong magkaroon ng korona ng buhay? Ang korona po ng buhay ay napakaningning at napakaganda. Yan po ay bibigay sa atin ng Panginoong Diyos kung tayo po ay magiging tapat sa Kanyang maglingkod hanggang kamatayan. Meron po ba tayong makikita sa mga nag-aaral ngayon sa atin? Itabi mo po yan at iyong ipagdasal kapatid, sapagkat kung tayo po ay magiging tapat sa Kanya hanggang kamatayan sa ating paglilingkod, tayo po ay magkakaroon ng korona ng buhay. Pangalawa po, now there is a store for me the crown of righteousness. Dito po sa 2 Timothy 4:8. So dito po, korona po ito ng katwiran. Hindi ko po ma-describe sa inyo kung ano yon, pero korona po, sa mga katwid po ito ay napakaganda. Ito rin po ay nagniningning na kung sino man ang sa atin ay magiging masunurin sa Kanya at maglilingkod sa Kanya, maaring magkamit din po tayo ng korona, ng katwiran, o crown of righteousness, o pagiging makatwiran, o paggawa ng mga bagay na mga twiran. Pangatlo po, you shall be a glorious crown in the hand of God. Ikaw ay magkakaroon ng korona ng kadakilaan, crown of righteous, crown, a glorious crown, koronang may kadakilaan. Iyan po ang maibibigay din sa atin. Pangapat po, the crown of glory, halos pareho din po yun, na tayo ay magkakaroon ng crown of glory
doon sa sa buhay natin na paggawa ng mabuti, paggawa po ng makatwirang bagay, yun po ang ibibigay sa ating ng Diyos. Another crown po, isa pa pong corona na tinatawag nilang crown of glory o corona ng kaluwalhatian o kadakilaan. Ang panlima po, the crown of rejoicing at the coming of Christ. Kaya kung tayo po ay tapat, nalilingkod sa Kanya hanggang siya ay dumating, tayo po ay bibigyan niya ng corona ng kaligayahan. Corona po ng kaligayahan, corona ng katuwaan, corona ng kagalakan. Yan po ang sinasabi dito, crown of righteousness. Wow! Ngayon pa lang po, tuwan-tuwa na ako. Excited na po ako. Ewan ko kayo. Kayo po ba ay tuwan-tuwa din? Kayo po ba ay nagnanasang karoon ng mga isa sa mga koronang ito? Maaari pong isa ibigay sa atin o maaari pong lahat ito ay makamtan natin kung tayo po ay tapat at hanggang kamatayan tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Dito po pang-anim, then the saints will shine like the sun in their Father's kingdom. Wow! Tayo po sinasabi sa ating paglilingkod sa Kanya, tayo po ay inihahalin tulad doon sa ningning ng araw. Napakaliwanag po ng araw eh. Napakaliwanag po ng araw. Yun po ang inilalarawan na tayo ay magiging ganoon, katulad ng araw sa kanyang kaliwanagan na nakakasilaw na liwanag, kaganda-gandang liwanag, kung tayo po ay magiging tapat na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. At ang pangpito po, those who lead many to righteousness to Christ shall be like the stars. At dito naman po sinasabi na lahat nung gagawa ng paraan kasama sa kanyang paghuling pag-aani bago matapos ang mundo, yung pong umaakay ng mga naliligaw, sila po ay inihahalin tulad sa isang bituin na maningning din po at sila'y magiging, ang kaningningan nila ay hanggang sa wakas at walang katapusan. Now, ang star po na pag-aralan natin yan po ay tulad din ng araw. Yan po ay isang salita na tumutukoy din po sa araw. Kaya ang ningning po natin ay kasinliwanag din ng araw doon sa umaakay, doon sa nagtuturo para makarating sila, matutuhan nila ang patungo na daan, ang tamang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Ito po ang hinihintay nating kasagutan. Kung ano man po ang matanggap natin, ito po ang panalangin ko sa aking Panginoong Diyos na sa mga ginagawa ko po ay sana marinig ko pagdating ng panahon na ako ay tawagin niya sa kanyang kaharian. Ang una ko pong gustong marinig sa kanya, well done, good and faithful servant, enter into the joy of the Lord. Mabuting gawa, anak, ang matapating kong ang tapat kung servant po o masama sabihin natin alipin o tagasunod o delivery boy po, enter into the joy of the Lord. Ikaw ay pumasok sa kaligayahan ng Diyos. Napakaganda po nito. Well done, good and faithful servant. Mabuting gawa. As nasabi niya po dito, good and faithful servant, tapat at totoong alipin. Ngayon po, hindi na alipin ang tawag sa atin. O tagasunod po ang ibig sabihin nito. Good and faithful na tagasunod o servant o delivery boy, enter into the joy of the Lord. Ikaw ay pumasok sa kasiyahan ng Diyos. Amen. Tunay pong napakaganda. Ngayon po, pag-aaralan natin uli, o napag-aralan na natin uli, i-review lang po natin uli kung sino ang Diyos natin. At dapat po malaman natin kung sino ang Diyos natin sapagkat kung hindi natin siya kilala, hindi natin kikilala ang kanyang personality, ang kanyang katutubo, maaari po tayo ay manghina. Kaya po sa mga problema natin, kailangan po malaman natin ang tunay na Diyos nang sa gayon tayo po ay magkaroon ng kalakasan. Ang Diyos po natin, ang unang-una sinasabi, siya ay eternal. Kaya po kung sino man ang magbabanggit o magpapanggap na siya ay Diyos, unang-unang sabihin mo po, ikaw ba ay eternal? Ikaw ba ay walang pinagmulan at walang katapusan? At kung hindi, yung pong taong yun ay huwad. Ikaw ba ay sovereign? Ang sovereign po ay nangangahulugan ng paggamit niya o ng kanyang kalakasan kahit saan lugar. Kahit saan lugar, langit at lupa sa buong kalawakan po
ang kanyang kapangyarihan ay ganap na ganap. Siya po ay omnipotent, siya po ay may kalakasan. Kalakasan niya po, nauutusan niya lahat ng bagay kung ano ang dapat gawin. Ang omnipresent po, ang ibig sabihin siya po ay naroroon kahit saan, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng dagat. Kahit sa po ang Diyos ay naroroon. Omniscient, yan po nagsasabi na ang Diyos po ay marunong, may karunungan, malalim ang karunungan niya, at ang karunungan niya po ay walang katapusan, walang hanggan. Siya po ay holy, ang kanya pong kapurihan ay malinis, hindi po siya nagkakasala sapagkat siya ay Diyos, kaya siya po ay tinatawag na holy. Siya po ay righteous, ang kanya pong mga paghuhusga, ang pagtuturo po ay makatwiran, at wala po tayong dapat ipangamba, hindi po siya respecter of person, siya po ay tumitingin sa ating lahat na pantay-pantay. Tayo mayroon pong puti, brown, black, lahat po tayo ay pantay-pantay sa tingin ng Diyos. Siya po ay katotohanan. Sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. Wala pong mali po ang turo ng mas nasabi na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao lang. Siya po ay Diyos na totoo at sinabi niya, siya ang katotohanan ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo po at ang Diyos natin ay pagmamahal. Pinadala po at pinatunayan ng ating Panginoong Diyos na ang kanyang pagmamahal sa pagpapadala ng kanyang anak dito sa atin upang mabayaran ang parusa, ang kaparusahan ng ating pagkakasala. Ang Diyos po ay immutable, hindi po siya nagbabago. Ang pagmamahal niya sa atin ay hindi nagbabago. Ang kanyang layunin para tayo maligtas ay hindi nagbabago. Maaari ang paraan po nagbabago, ngunit ang kanyang layunin sa kanyang pagmamahal sa atin at sa kanyang pagligtas sa atin ay hindi nagbabago. Yan po ang tunay nating Diyos. Kaya kung naririto po ang patibayan ng Diyos, wala po tayong pagdududa na siya ay ating tanggapin sa ating buhay. Dito po, summary lang po ito. So, what do you believe about God? So, hanggang ngayon sa pag-aaral natin ito, ano ba ang napag-aralan mo na? Ano ba pinaniniwalaan mo hinggil sa Diyos? Naniniwala ka ba na may Diyos doon sa mga napag-aralan natin? Ito po, sinasabi na ang Diyos po ay may kapangyarihan. May kapangyarihan siya laban sa kasalanan at may kapangyarihan siya laban sa kamatayan. May kapangyarihan siya laban sa sakit o para pagalingin ang mga sakit. Meron siya kapangyarihan sa nature o sa kalikasan. Nauutusan niya ang kalikasan. Nakita po natin, nauutusan ng ating Panginoong Jesucristo ang dagat at ang hangin na sila ay maging mapayapa. Meron din po siyang authority o kapangyarihan laban kay Satanas at sa kanyang demonyo. Ang kanya pong kapangyarihan ay sinasakop ang langit at lupa, buong kalawakan at lahat po ng kanyang mga nilikha ay sinasakop ng kanyang kapangyarihan. Siya po ang ating creator and sustainer of all creation. Siya po ang ating tagapaglikha at siya po sa pamagitan po ng kanyang kapangyarihan ay nananatili lahat ng kanyang mga nagawa. Ang personality po ng ating Panginoon Diyos o ang kanyang katutubo po, siya po ay loving and caring. Siya po ay mapagmahal. Mapagmahal po at maging sa kanyang pag-aalaga sa atin. Siya po ang nagbibigay lahat ng bagay. He is our provider and protector at siya po ang ating tagapagtanggol. Siya po ang ating healer, ang ating manggagamot at siya po ang ating savior, ang ating tagapagligtas. At siya po ay faithful, siya po ay tapat, at siya po ay katotohanan. Yan po ang katangian ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang kanyang nagagawa at magagawa para sa atin. Kaya po, sa ating pag-aaral, sana po ay natutuhan ninyo kung ano ang Diyos at ano ang Diyos para sa atin. Ngayon naman po ay titingnan natin muli, pakikinggan natin ang ating mga awit po ng Volunteers of Christ doon sa correctional institution. Ito po ay prison o kulungan ng mga babae doon sa Mandaluyong. Pakikinggan po natin sila kung may panahon pa. At ngayon po, bago po tayo maghiwa-hiwalay at bago natin sila pakinggan, tayo po ay magdasal muna at magpasalamat sa Diyos sa oras na ibinigay niya sa atin.
Tayo po muli ay tumayo, magbigay po tayo ng pugay, parangal sa ating Panginoon Diyos, sa ating pagsamba sa Kanya at pasasalamat. At yung pong hindi makakatayo, wag po kayong mahiya, maupo lang po kayo, manatili kayong nakaupo, at tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Ama. Ang pasasalamat po namin ay hindi mauubos, hindi po hinto pasasalamat namin, sapagkat ikaw po ay laging gumagabay sa amin. Kami po ay lagi mong tinutulungan sa araw-araw sa bawat sandali ng aming buhay. Ama, sa aming napag-aralan ngayon, sana po kami ay lumago. Sana po kami ay yung magamit. Gawin mo po ang buhay namin na buhay na punong-puno ng bunga. Buhay ng punong-puno ng mga bagay na aming magagawa para sa iyo. Bigyan mo po kami ng kaisipan at naming maipon. Hindi po ang mga bagay dito sa kamunduhan, kundi mga bagay po na aming pagyayamanin, aming mga iipunin po, mga treasury in heaven po, mga kayamanan po na makalangit. Nang sa gayon po, sa amin pong pagdating at sa amin pong pagkikita, sa ating pong pagkikita, kami po ay magkaroon ng kaligayahan na ibigay sa iyo ang mga bagay na aming nagawa. Sa amin pong pag-aaral, Ama, tulungan mo po kami sa araw-araw. Alam mo po ang aming kahinaan. Alam mo po ang aming pangangailangan. Kaya humihingi po kami sa iyo, Ama, nananalangin kami sa iyo, Ama, na bigyan mo kami ng iyong awa sa aming pag-aaral, sa mga bagay-bagay na aming kailangan. Ang sa gayon po, kami po ay lumago na mayroong bunga po ng mahal na Espiritu Santo. Nang sa gayon po kami maging kaaya-aya sa iyong paningin, kami po ay maging mabuting manggagawa mo dito sa huling panahon ng iyong pag-aani. Marami pong salamat, Ama. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.